Story time with mga kalat-kalat sa likod. Kasi ayokong masayang yung video ko kasi ayokong masayang yung attempted eyeliner ko, winged eyeliner, na parang ilang years na ako nag-aaral kung paano maglagay pero hindi talaga ako marunong. Pero today parang medyo gets ko na, except masyadong makapal yung wing, tingnan nyo. 'Di ba? So kailangan pa ng practice. Tapos isang ganyan ko lang 'yan, hindi ko man lang sineryoso, hindi ko man lang inayos yung gawa. Basta masabi lang na nakapag-eyeliner. Kasi yung mga pinagbibili ko na eyeliner nung nandun pa kami sa Canada, baka mag-expire na, magsituyuan na hindi ko pa nagagamit kasi hindi naman nga ako nag-eyeliner. Pero pag nanonood ako ng mga videos o nakikita ko yung mga picture ng mga naka-eyeliner, malaki talaga yung difference. Parang nakakabuhay talaga ng mata yung eyeliner, di ba? So anyway, kanina, ba't ganyan yung boses ko? Lagi na lang ako merong nakakainis na. Kada magsasalita ako, nagsisimula na merong nag-unbox ako nung pinadala na Tiny Tan, nung friend ko, ni Sis Ruby. Tapos yun, sinimulan ko yung kwento na sabi ko, sad ako, about sa pusa. Tapos hindi ko naman natuloy yung kwento. So anyway, ito na nga yung kwento. Di ba may pusa kami dati, tapos pinadapt ko nga doon sa student ko nung pumunta kami ng Canada. Tapos wala pa kami atang 2 months sa Canada, namatay yung 2 pusa. Si Sugar at si Luna. Tapos ang sabi lang ng student ko, basta hindi na lang daw kumain, ganun. Tapos si Sugar daw ayaw umuwi sa kanila, doon daw nagpupunta sa parang bakanting bahay sa tapat nila or something ganun. So si Olivia lang natira. Tapos si Olivia, marami ng anak. So anyway, habang nandun kami sa Canada, syempre gusto rin namin mag-pet, 'di ba? Hindi namin afford mag-pet kasi sobrang mahal mag-pet doon kasi una, hindi ka pwedeng mamulot lang ng stray kasi walang stray. So kung mag-a-adapt ka, pupunta ka talaga doon sa ano ba yun? Calgary Humane Society ba yun? Basta hindi ko alam. Basta may pupuntahan ka kung saan ka mag-a-adapt. Tapos pag mag-a-adapt ka, may requirements pa yun. Tapos isi-screen ka, tapos kailangan i-adapt mo, ipapa-microchip mo, tapos i-insure mo, tapos yun, syempre, kailangan afford mo yung food, vet bills, cat litter, meds, kung ano-ano ganyan. Tapos, hindi pa pwede sa apartment namin ang pet. So, in short, hindi talaga kami pwedeng mag-pets nung nandun kami sa Canada. So, nagtsatsaga na lang kami na pag may mga nakikita kami pinapasyal na pets or pag may nakita kami mga pusa sa bintana, yun, nakukontento na lang kami mag-hide sa mga pusa. Pero syempre hindi namin mahawakan kasi mga nasa loob ng bahay. Usually kasi nakasilip lang sa window yung mga cat, ganon. Tapos, sabi ko kay Adi, pagbalik namin ng Pilipinas, yung pwede na kami ulit mag-cut kasi pwede mag-cut dito sa bahay, di ba? Hindi naman bawal. Tsaka kahit pa paano afford naman namin dito ang cat food, cat litter, ganyan. Tapos yun nga, nung na-diagnose ako nung sabi sa Canada na may autoimmune disorder ako, tapos hindi pa sure kung ano yung treatment na gagawin sa akin, pero most likely daw strong steroids, immunosuppressants. Hindi daw ako pwede mag-pet kasi immunocompromised ako. Tapos, syempre, alam niyo naman pag pets, di ba? Hindi lang naman yung balahibo eh. Hindi naman yung parang pag may asthma ka, di ba? Hindi ka pwede mag-pets. Kundi, syempre, may dalang germs or bacteria. Although, inisip ko kung sa loob lang naman ng bahay yung pet, hindi naman madumi yun, di ba? Buti pa nga yung pet, di lumalabas ng bahay, so hindi madumi. Hindi katulad natin, lumalabas tayo ng bahay, di ba? So, feeling ko mas marami pa tayong nabibring in na germs or bacteria sa loob ng bahay. Tapos, yun, so, na-disappoint si Mr. J and Adi kasi nagpa-reserve na kami ng 3 Persian cat. Bago kami umuwi ng Pinas, meron na kaming kausap na nagpapare-home ng 3 Persian cats niya. Magkakapatid kasi yun eh. As in, pinangalanan na namin, tapos bumili na ako ng mga cat food bowls. Nag-uwi pa nga kami ng cat food eh, kasi isa dun sa mga pinilahan namin na free food dun sa Canada, dun sa Calgary, namimigay din ng cat food. So, kumuha ako ng 2 bag, sabi ko, para sa pusa namin pag-uwi, ganun. Tapos, yun nga, akala ko hindi kami pwede mag-pet. Tapos ngayon, tinanong ko yung nefro ko, sabi niya pwede naman daw ako mag-pet, basta yung usual na precautions, diba, na dapat malinis yung pet, may anti-rabies, ganyan. Tapos, yun nga, na-receive namin yung approval namin for extension ng temporary residency namin sa Canada. So, ang kwento niyan, babalikan ko yung kwento na yan pero
in short, pwede kami bumalik ng Canada. Pero parang ang iniisip namin na mas safe gawin is si Mr. G na lang muna ang babalik. Kasi ako, kailangan ko magstay muna sa DLSU ng at least 1 year. Tapos si Adi naka-enroll. So hanggang March pa siya. Tapos, yun, sabi ni Mr. G, kaya daw ba namin alagaan yung cat na kami lang dalawa. Kasi siya yung nagpapaligo nung may cats kami. Siya nagpapaligo. Siya nagugupit ng kuko. Nakaalalay lang ako lang taga blow dry pag nakaligo na yung cat, pag napaliguan na niya, or taga-alalay lang ako kapag gugupitan niya ng kuko, ganyan. Tapos, syempre, pag dadalhin sa vet, naka-e-bike kami noon, yun, pag wala si Mr. G, syempre, walang magdadrive ng motor namin, hindi kami marunong ni Adi mag-drive, wala rin kaming lisensya, so, if ever, grab, ganyan. Pero, yun, syempre, yung pag-aalaga ng pet, tas medyo praning kasi ako, diba, sa mga kalmot or kagat, mga konting lang, tatakbo sa animal bite center, papa-inject na anti-rabies, yun. Syempre, mas parang, mas kampante kami kung nandito si Mr. G na maghatid sa amin or hindi katulad yung kami lang dalawa. So, sabi niya, kayo, kung kaya niyo yung kaya na daw namin mag-alaga ng cat. Meron na akong nakausap kasi noon sa araw, Persian cat, na 4 months old lang, na big bone na Persian, na sobrang cute talaga. Tapos, willing pa yung owner na i-deliver dito sa bahay kasi dyan lang sila sa Imus. Tapos, sasamahan na raw niya ng food kasi sabi ko, may food dito pero hindi ko sure kung type ng cat, ganyan. Tapos na-disappoint siya kasi umatras ako, nireserve na niya sa akin. Like, meron na siya mga tinanggihan na dapat kukunin na yung cat the other day. Sabi ko kasi wag muna. Kasi sabi ko ako yung kukuha. Tapos sabi ko hindi ko na lang pala kukunin. So, medyo nairita yung magpapa-adopt. Tapos yun, sad ako na parang napaka-indecisive ko. Hindi ako makadecide kung kaya ba namin ni Adi mag-alaga ng cat kung kami lang dalawa. Kasi inisip ko tong Persian, super mabalihibo kasi to. Hindi katulad nila Suga dati, Suga, Luna, and Olivia. Si Olivia yung pinaka-fluffy, pero hindi pa rin super fluffy. Pero itong Persian na to, super fluffy talaga. Ito yung tipong pag kailangan mong i-brush yung fur, tapos kapag nag-poop, pwedeng dumikit do sa fur niya. So, parang imposible yata hindi to kailangan paliguan. Feeling ko hindi katulad pag yung hindi mahaba yung fur kasi ng pusa, 'di ba? Hindi masyadong dumidikit yung poop dun sa fur. Yun lang naman yung naisip ko. Medyo high maintenance. Kailangan i-groom, kailangan paliguan, ganyan. Pero hindi naman daw maharot yung cat. Mabait naman daw. Hindi nangangalmot or nangangagat, ganyan. So, nalungkot lang ako na parang ang hina ng loob ko. Kukuha lang ng pet. Di pa ako makadecide. Tapos, yun, isip ko rin syempre yung gastos. Although, isang cat lang naman. Pero, syempre, di ba, dagdag gastos din yun. Ang dami nga namin gastos sa gamot naming mag-asawa. Tapos, yung kapatid ko pa na hindi makaka-work for a while dahil nga operahan siya for her colon cancer. Tapos, hindi siya, pwera pa dun sa gastos niya, sa sarili niya, yung si mama, syempre hindi makaka-work yung kapatid ko, naubusan niya yung mga leave niya, so wala na siyang susweldohin, di ba? So, inisip ko lang na, is it a good time to get another mouth to feed kung marami kaming gastos? Pero parang inisip ko, isang pusa lang naman, di ba? Parang maisisingit naman siguro yung gastos. Magbenta na lang ako ng mga gamit. Yun. Tapos, connected to that, ang dami kasi nagtatanong sa akin, paano babalik na ba kayo ng Canada? Ganyan, nakita nila yung post ko, yun nga, na-approve na kami. So, ganito kasi yan, approve kami ng another 3 years. Kasi yung una naming visa, yung una naming permit to Canada, 3 years din yon. Binigay yun sa amin, nag-start yun, November 2022. Up to November 2025. So, itong year na to. So, 3 years. Pero, 2 years lang kaming tumira sa Canada kasi hindi kami umalis agad. So, kahit na pwede na kami umalis noong November 2022, hindi kami umalis kasi yung diploma program na in-enrollan ko sa Canada, the following year pa yung start. September 2023. So, sobrang aga kasing na-approve yung visa namin. Usually kasi yung mga visa, mga 6 to 9 months yan. So, akala namin ganun. Di ba 22 days lang na-approve na yung sa amin. So, hindi pa talaga kami makakaalis kasi naka-enroll pa si Adi. Nag-work pa ako. Ang service leave ko was the following year pa. Yun nga, September to December 2023. So, talagang
ang alam namin talaga, alis kami, August pa, the following year. So, 2 years na kami sa Canada, pero yung visa namin, good for 3 years yon. So, 2022 to 2025. Tapos, nung natapos na ako doon sa diploma program ko, nag-apply ako ng postgraduate work permit, which is good for 3 years. Na yun nga, kaka-approve lang. Na-approve lang nitong October 24. January ko pa in-applyan yan. January of this year. Tapos medyo pahirapan na rin makakuha niyan kasi madami na rin nare-refuse. Tapos kaya ko sinabi na against all odds kasi similar to our application nung first time na ang dami naming mga red flag na ewan ko kung nabasa niyo yung mga post ko noon, pero compared to other applicants kasi older kami. Tapos, downgrade ako kasi may PhD na ako. Tapos, ang kinukuha kong program doon, 2-year diploma program. Tapos, yung proof of funds namin kulang. Hindi siya yung required for a family of 3. Tapos, may mga health issues pa. Si Mr. G, lalo na, nung umalis kami. Di ba, may medical exam yan. But, against those odds, na-approve kami. Ngayon naman, itong extension naman, ang requirement kasi dyan, yung principal applicant, which is the one who studied in Canada, which is me, dapat may work ako para ma-extend ko din, hindi lang ako, para ma-extend din yung dependents ko. So, in my case, spouse and child, di ba? Nung nag-apply ako, may work naman ako noon. So, nag-submit naman ako ng employment certificate. Ano yun? Letter of employment ako. Kaso, natanggal ako doon sa work na yun, di ba? Yung dahil nag-live ako sa FB, tapos napanood ng isang kasamahan ko na Pinay, tapos sinumbong ako na nag-apply daw ako ng trabaho sa ibang daycare. Kaya ako nag-absent, samantalang sinabi ko may sakit ako, na okay, granted, mali, pero gosh, did you really have to do that? Anyway, water under the bridge. So, in short, nung sinabit ko yung letter of employment na yon, after 2 weeks, hindi na ako employed doon. So, kung tumawag ang immigration doon, malalaman nila na hindi na ako doon nag-work. At hindi rin ako nakahanap agad ng work. Actually, nakahanap ako, pero yung mga nasumunod ko ng work, hindi rin ako tumagal. Kasi either ako yung nag-quit o tinanggal ako. Like, yung pangalawa kong daycare, tinanggal ako dahil nagpapalit ako ng schedule. Yung pangatlo naman, kasi yun yung nagtatry akong bumili ng ticket sa graduation ko online kasi first come first serve yun. Tapos, wala namang ibang makaka-access ng account ko kundi ako. So, saglit na saglit lang yung tinignan ko sa phone ko kung pwede na bumili ng tickets online. Saktong padaan yung principal ng daycare na yon na parang once a month lang pumupunta doon. At sinabi, I was on my phone daw while with the children. Na kamalas-malasang palad, ako pa yung nahuli. Samantalang lahat naman ng daycare workers, ginagawa yon, nagpo-phone. Na hindi naman yung todo babad ka sa phone, pero once in a while, nagaglance ka, di ba? So, in short, after nung letter of employment na yon na sinabit ko noong January, wala na akong update. Wala na akong maipasang update sa IRCC, wala na akong maibigay na bagong letter of employment, wala akong maibigay na pay stub, until nung, nag-book na kami ng flights pabalik ng Pinas nung May, na sabi ni Mr. G, wag ka na mag-work, kasi June, July, August, pauwi na rin. Naghanap naman ako ng work, nagtry ako maghanap, as in sobrang naghanap talaga ako ng work, na hindi sana daycare, yung para lang kumita ako habang nag-aantay kaming makabalik ng Pinas, diba? Kasi, June, July, August, sayang din yung 3 months na yun. Kaso wala nga tumatanggap sa akin na hindi daycare. Lahat na tumatawag sa akin na in-applyan ko, kahit nga hindi ko applyan daycare pa rin. Ayoko na nga ng daycare, diba? So, in short, hindi na ako naka-work. So, sabi ko, if ever na masilip ng IRCC na not working ako, malamang mare-refuse kami. Diba? Kasi ako nga yung principal applicant, so dapat ako yung may work. Yung mga ibang kakilala ko, na nag-apply din ng PGWP, pero pa sa may letter of employment sila at talagang doon pa sila nag-work, nagsasubmit pa sila ng pay stub every payday para iparamdam sa IRCC na, look, I'm working, di ba? I'm currently working, so bigyan nyo na ako ng postgraduate work permit. Ang tita nyo walang maibigay kasi nga walang work. So, hindi na rin ako umasa. Sabi ko, tignan natin kung gusto ni Lord talaga na ibigay yan, ibibigay pa rin niya kung kahit na ganyan, kahit na wala akong work. Tapos, January nga ako nag-apply. Yung iba, nakasabay ko, parang June pa lang na-approve na, o July, 6 months. So, yung amin, wala pa. Tapos, yung iba, lang nag-apply, parang mga April or May, na-approve na nung August. Samantalang ako, January, so wala pa. Tapos, hanggang sa nakabalik na kami ng Pilipinas, na hindi naman din namin inantay yon. Hindi kami makaalis ng Canada kasi inaantay namin. Talagang uuwi kami whether or not ma-approve kami kasi
yung leave ko nga sa Lasal hanggang December this year lang, di ba? So, regardless of the result of the postgraduate work permit application, uuwi na talaga kami nung August. Kasi, ang isang option namin ay uuwi ng November or December. December peak, so masyadong mahal. Tapos, kung uuwi naman kami ng November, late na masyado para kay Adi para makapag-enroll dito, di ba? Kasi nga, na-late na nga siya nung lagay na yun kasi June nagsimula yung mga schools dito. Although yung iba may July, may August. Pero yung school niya June, so na-late na siya. Pero nakahabol siya kasi dumating kami ng August. So in short, August talaga yung perfect time para bumalik kami. So nung time na yun, wala pa, hindi pa bumababa yung decision do sa postgraduate work permit. Tapos naisip namin, sabi namin na kung ma-approve man, sabi namin sana wag muna this year. Sabi namin kahit next year na, kay January na, or kahit nga late, kahit mas late pa sa January. Kasi sabi namin, hindi rin naman kami makakaalis agad. Kasi nga, naka-enroll si Adi dito at nag-work pa ako. Tapos, yun nga, na-approve na siya nito October 24. So, tumatakbo na siya. 3 years lang yun. So, October 24, 2025 hanggang October 24, 2028. So, 3 years lang siya. Ngayon, ang naiisip namin, yun nga, si Mr. G na lang yung babalik muna, or bahala na kung susunod kami ni Adi, kasi nga, naka 19 years ako sa DLSU. Tapos, kapag, hindi ako naka 20 years, ang condition kasi, kailangan 50 years old and 20 years in service. Dati nga or yan pero ngayon daw end na. Yun yung requirements for early retirement. So, 50 na ako nung September, pero wala pa akong 20 years. Kasi nga, nung umalis kami, 2 years ago, naka 19 years na ako. Syempre, nag-leave ako, diba? So, nagkaroon ng break in service. So, eto palang school year na to, yung ika-20th year ko. Ngayon, pag hindi ko inantay na maka 20 years of service ako, yung makukuha kong early retirement pay, kung mag-early retirement ako, maliit lang. Kasi, prorated siya, taxable siya. Tapos, syempre, may mga deductions pa yung mga active loans ko, di ba? Samantalang, kung aantayin ko yung 20 years, kung makaka 20 years ako, hindi na siya taxable, tapos hindi siya prorated, number of years in service, monthly salary ko times number of years in service. So, kung magkano yung monthly salary ko, times 20, tapos non-taxable. So, mas malaki, higit na mas malaki kaysa kung hindi ako makaka 20 years. More than double yung amount. So, syempre, malaking bagay yun, di ba? Kung babalik kami ng Canada, at least meron kaming baon na medyo bulk amount na hindi na kami ulit magkakaroon, di ba? Kasi, last time na gumastos kami na medyo malaki, yun nga, nung pumunta kami ng 2022, may ipon ako noon kasi bibili kami dapat ng sasakyan. So, may ipon ako plus nag-loan sa Lasal. I loaned against my retirement pay actually. So, hindi naman siya loan na as in utang. Parang hiniram ko part ng retirement pay ko. Pwede kasi yun doon. So, anyway, yun ang kino-consider namin, no, na antayin ko na mga 20 years ako, tapusin ni Ading school year dito, bago kami sumunod doon. Si Mr. G, walang problema kasi hindi naman siya nag-work dito. Tsaka, syempre, mas tipid kung siya lang muna yung babalik kasi isa lang yung mamamasahe, one way. Tapos, pwedeng mag-rent lang siya ng room, di ba? Hindi niya kailangan mag-rent ng isang buong bahay. Samantalang kung 3 kami, kailangan 2 bedrooms yung 2-bedroom apartment na i-rent namin or bahay. Kasi nga, hindi na pwede si Ading nakikishare sa room. Hindi na kami pwedeng sa 1 bedroom lang. 1 bedroom as in bahay na may 1 bedroom, hindi yung 1 bedroom. Di kasi uso doon yung studio. Wala kasing ganun doon. Di ba dito pag sinabi mo 1 bedroom, as in pagpasok mo, yun na yung buong bahay, isang kwarto lang. Walang ganun doon, walang studio. So, pag magre-rent ka doon ng room, isa siya sa mga rooms doon sa bahay. So, let's say yung bahay ay 2 bedrooms or 3 bedrooms o kaya may basement yung bahay. Yun, paparent nila yung rooms. But there's no such thing as a studio room, studio apartment. Ewan ko lang sa downtown sa yung mga high-rise condo doon. Pero doon sa area namin sa Southwest, walang ganun. Yung mga apartment sa amin talagang may kwarto siya. Hindi siya studio. So yun, syempre mas tipid kung si Mr. G. Tapos kung si Mr. G lang muna yung pupunta doon. Tapos dami nga nang nagsasabi sa akin na kaya daw ba ni Mr. G mag-isa considering na may may heart ailment. Sabi ko, una, at least naranasan na niya tumira doon, 'di ba? Hindi naman yung tulad nung bagong salta kaming 3 na talagang first time namin. First time namin sa Canada, first time namin tumira sa ibang bansa. Tapos malayo pa, 'di ba? Hindi Asia ganyan. Syempre ngayon, marami na kaming
kaibigan doon, familiar na kami doon sa lugar, ganyan. Tapos kung sa health naman, mas okay nga doon actually for him kasi libre. Kung ano't ano man, 'di ba? Punta lang siya ng ospital, punta lang siya ng doktor. Hindi katulad dito, magkakasama nga kami, hindi naman libre ang healthcare. May HMO nga kami, napakaliit lang naman ng limit. Tingnan nyo naman, 200k a year yung limit. Nagpa-kidney biopsy lang ako, 100k na yung nabawas. Ikakaumpisa pa lang ng school year. So, magre-renew yan next year pa ng July. So, 100k na lang yung natira. Samantalang sa Canada, only, 'di ba? Kasi nga covered yung healthcare doon. So, malaking bagay yung para maging kampante ka. Of course, syempre, mataas pa rin yung cost of living, tipid-tipid pa rin. Tsaka, yun nga, nung umalis kami doon, nag-resign na si Mr. G doon sa cleaning job niya. So, syempre, wala siyang work. Titignan pa na niya kung makakabalik siya doon or kung makakahanap siya ng ibang work. Pero, hanggat maaari sana, hindi na siya doon sa cleaning job niya kasi masyadong mabigat yun. Masyadong physical yung work. So, tapos minimum wage, tapos wala pang health benefit, walang private health insurance. Kasi ang covered lang ng Alberta Health Services is yung hospitalization, yan, yung mga check-up, mga ganyan. Pero yung gamot, hindi. Sabagay, dito rin naman di covered ang gamot, diba? Pero, doon kasi, pag may private health insurance ka, covered yung gamot. Di katulad dito, diba? Kahit may HMO tayo, wala talaga ditong coverage ang gamot. Ever, di ba? Kahit gaano kaganda yung HMO, wala pa akong alam na HMO dito na nagko-cover ng meds. Doon talagang lahat ng tao may personal health card. Pero usually yun sa employer. Sa employer talaga yun. Pag regular ka na doon sa work mo, which is typically lang naman 3 months, 90 days. Yung may ganun ka na. Ewan ko kung bakit yung mga cleaning companies doon, kung sino pa yung mabigat ang trabaho, sila pa yung walang ganun, walang HMO. 'Di ba? Nakakainis, parang nakakapagod yung trabaho ng mga empleyado mo. Alam mo 'yan, tapos walang health benefit. So, yun. So, syempre maraming gamot si Mr. G. So, talagang necessity ang private health card na yan. Actually, kung kung bata-bata ka na wala ka pang mga gamot, yung talagang 20s ka na, completely healthy ka, wala kang maintenance, wala kang anything, pwede ka mabuhay ng walang HMO. Mabubuhay ka na yung provincial healthcare lang. Kasi, check-up, procedures, hospitalization, etc., surgery, transplant, pacemaker, lahat na kailanganin mo, wala kang babayaran eh. Yung meds lang talaga. So yun, syempre, kailangan yung mahanap niyang work, may health card. Tapos, ako personally, yung totoo, okay lang sa akin di na bumalik sa Canada na doon titira unless PR. Pero kasi, ganito kasi yan. Alam nyo, haba na ng video na to. Sana may magtsagang panoorin to until the end, no? Kasi, kung ako pa rin ang mag-a-apply for PR, para ma-PR kaming tatlo, wala akong choice kundi sa daycare mag-work. Na talagang hindi ko talaga kaya. Hindi talaga kaya ng katawan ko. Ngayon, kung si Mr. G ang mag-a-apply for PR, kailangan ang work niya is sa hospitality field, mga restaurants, ganyan. Kasi ang mga napi-PR doon, mga skilled worker mga butcher, ganyan, welder, carpenter, plumber, hindi naman kami ganun. Wala naman kami ganung skills, 'di ba? So, malabo. Or healthcare worker na hindi rin kami qualified. Hindi rin kami healthcare worker. So, if ever, babalik doon si Mr. G, kailangan niya ng work na sa hotel or restaurant, tapos siya mag-a-apply ng PR, kung makakalusot, madadamay kami dalawa ni Adi na hindi ko kailangan bumalik sa daycare. Yun lang ang worth balikan sa Canada kung mapi-PR kami. Pero kung itong temporary residency lang, ako personally, hindi na sulit kasi kung sa daycare lang ulit ako magwo-work doon, hindi naman gano'n kalaki yung sweldo. Tapos pagod pa ako masyado, 'di ba? Sobrang bigat sa katawan. Tapos hindi pa ako tumatagal dun sa work. Samantalang dito sa Pinas, sanay na ako sa work, hindi mabigat sa katawan, walang kahirap-hirap sa katawan actually. Actually kahit sa utak wala na rin kasi sobrang sanay na ako, 'di ba? Kahit sabihin mong maraming check ang papel o nakaka-stress yung mga defense, mga babasahing thesis, dissertation, pa-ASCO observation, etc. Pero sanay na kasi ako kasi nga 19 years ko na yan ginagawa. Tsaka wala namang physical effort. Puro utak lang kailangan. Kahit na nasa bahay lang ako, kumikita ako, di ba? Kasi tulad ngayon, naka-fully online ako. Hindi ko yung pwedeng gawin sa Canada. Sa daycare, lang naman
online teaching sa daycare, di ba? So, kung halimbawa, sasama kami dalawa ni Mr. G doon, ay ni Adi doon, kay Mr. G, tatlo kami babalik, tapos hindi naman ako makaka-work na maayos, si Mr. G lang mag-work, wala rin, hindi rin kami makakaipon. Tapos, nag-resign pa ako dito, yung perang makukuha ko sa Lasal, kung magkano yun, pagkakasya na yun na yung bulk money namin forever. Yun na yung retirement money ko at age 50. So, wala na. Kailangan ma-invest namin yun na maayos or 'di ba? Kasi ang bilis maubos ng pera. Magkano lang naman yun, guys? Hindi rin yung sobrang laki, baka iniisip nyo talagang milyones. Hindi naman, parang sakto lang pambili ng isang maliit na barong-barong ganun. Pero kahit papaano bulk money, 'di ba? Kung hindi na ako babalik ng Canada kasi hindi naman na PR si Mr. G, stay na lang ako sa Lasal, hindi na ako mag-early retire kasi 50 pa lang ako. I can work until I'm 65. Pag nag-65 ako at mandatory retirement na ako, mas higit na malaki yung makukuha ko kasi 35 years in service yun. Not to mention na etong 15 years na to, may income pa ako. 'Di ba? Tumataas pa yung sweldo ko every year. Kasi ganun sa Lasal, may across the board increase kasi kami whether na promote ka or not. Tsaka, alam nyo na, magandang benefit sa Lasal, di ba? Maraming nagtatanong nga sa akin. Sabi ko, syempre, yung typical na 13th month pay from the government, pero meron kaming 14th month pay, which is yung longevity pay namin. Kasi pag naka 10 years ka na sa Lasal, 10 years permanent faculty, employee, meron kang 1 month salary na bonus. Pag naka 15 years ka na, 1.5 month salary. Pag naka 20 years ka na, 2 month salary. So, yun yung parang 14th, 15th month pay mo. Tapos, meron pa kaming research incentive na 1 month salary din. So, parang 16th month pay mo na yun if ever, kung naka 20 years ka na, tulad ko. Tapos, yun, beginning ng every school year, meron kaming rice allowance, floating allowance, tsaka mga iba pang mga maliliit na perks na kahit na napakalaki ng tax na ninanakaw sa atin ng gobyerno at sobrang diligent at honest ng Lasal sa pagre-remit ng taxes namin, talagang 32% ng taxes ng sweldo ko napupunta sa tax. Napupunan naman nitong mga bonuses na binibigay sa amin. So, hindi ko ramdam na yung actual basic salary ko, halos wala nang natitira dahil sa taxes, sa housing loan ko sa Pag-ibig, salary loan ko, credit co-op loan ko, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, diba, credit co-op, lahat yan, napakaraming deduction. Halos wala na talagang natitira, as in wala na talaga. Pero dahil nga merong mga ganyang bonuses, napupunan yon. So, in short, kung nasa Pilipinas rin lang, wala na akong mahihiling pa, wala nang better employer than DLSU for people like me na teacher. 'Di ba? Kasi ilan lang naman university sa Metro Manila kung kung maniniwala ka dun sa Big Four ko, no? UP, UST, Lasal, Ateneo, ang pwede ko lang lipatan UST, UP, Ateneo na pare-parehong mas malayo. At saka, as far as I know, is mas maliit din yung rate. So, ano pa, 'di ba? Bakit ka lilipat sa mas maliit na rate sa panahon ngayon na napakahirap kumita ng pera, napakamahal ng bilihin, napakaraming gastos, 'di ba? Kung yun nga okay yung sweldo, tipid-tipid pa rin lilipat ka pa ba sa mas maliit ang sweldo? So, ang talagang worth leaving DLSU for lang is kung PR kami sa Canada. Yun. So, dahil nga sabi ko nga kay Bestie Lilian kahapon tsaka kay Mother Nils na yun nga, sabi rin nila, kung walang kasiguruhan yung PR, wag ka muna mag-early retirement kasi nga, di ba, pag nag-retire ka na, di wala na, goodbye na. Kung, di kami na PR, babalik kami ng Pilipinas, apply na naman ako. Whether sa Lasal or sa ibang university, back to zero na naman ako. Gone na yung 20 years na yun, di ba? Wala na ulit yung longevity ko, yung benefits, yung rank ko na in-earn ko, na pinaghirapan ko for 20 years, wala na yun. Tapos, kung apply naman ako sa hindi university, kung sa grade school, sa high school naman, syempre hindi ganun kataas yung rate, di ba? Tsaka yung hours of work, syempre, iba yan, whole day yan. 7 to 4 o'clock yan, ganyan. Di katulad sa university, medyo magaan yung schedule namin. Kaya yun yung ang pinaka best option namin, although syempre hindi rin naman masaya, 'di ba? Is si Mr. G lang ang babalik kasi yun, for all those reasons that I just enumerated. Yun yung pinaka maliit ang risk.
Actually, walang risk eh. Ang risk lang doon is gagastos kami. Kasi nga, mamamasahe siya papunta doon. Magre-rent siya ng room. Pero, kikitain ko naman yung kikitain din niya yun. 'Di ba? Dahil mag-work siya doon. Tapos sabi ko nga, kung wala siyang mahanap talaga na work doon, nakailang buwan na, o hindi niya kaya yung work na nahanap niya, edi balik siya dito. Nothing lost naman except money. Sa akin naman, ang pera ay kikitain. 'Di ba? Pwede mo pagtrabahuhan yan ulit or magbenta tayo ng mga gamit para mabawi. Yun, pero nanghihinayang kasi siya dun sa opportunity na pwede siya bumalik doon. Pero syempre, kung sa worried, worried din ako, di ba? Syempre, iba pa rin yung magkakasama kami. Iba pa rin yung siya lang mag-isa doon. Kahit sabihin mong free yung healthcare. Tapos, syempre, kaming dalawa dito ni Adi, pareho kaming babae, kaming dalawa lang sa bahay, di ba? Tapos, di pa kami marunong mag-drive. Wala kaming kotse, motor lang ang meron. Buti na nga lang yan, merong green GSM na medyo mas affordable ng konti kaysa sa Grab. Yun. Diyos ko, 30 minutes na. Isang episode na to ng isang episode na to ng series, napakahaba na. So, yan lang naman yung kwento ko. Nagsimula sa pusa, napunta sa Canada, pero kompleto na yan. So, hanggang ngayon, hindi pa ako decided kung siguro kung kuha kami ng pusa, wag na lang siguro yung fluffy, para hindi na lang ako mag-worry na magkakalat siya ng pupo sa fur niya, tapos ang hirap niyang paliguan, 'di ba? Baka. So, ano ba yung mga pusa na low maintenance, mga Siamese, ganyan, 'di ba? Hindi masyadong mabalahibo. Kasi mga puspin naman masyadong maharot, mahilig mga gat tsaka mga almot. Kaya ayoko rin ng puspin. Unless, kahit nga kuting na puspin mas maharot pa nga pag kuting. So, yun lang. Thank you for watching. If you're still watching at this point, kasi nakaka 32 minutes na ako.